Please, huwag mo naman gawin sa akin to. Please, ibalato mo na siya sa akin. Promise ko sa'yo, wala siyang kinalaman dito. Promise. Once na malaman ko na may kinalaman talaga yung mommy mo sa nangyari sa kasal ni Tito RJ at Tita Lynette, pati na rin sa pagkawala ni Annalyn. Zoe, pasensyahan tayo. Promise ko sa'yo, pag nalaman ko may kinalaman siya sa nangyari, ako mismo unang-unang magagalit sa kanya. Alam naman natin na nawawala si Annalyn at alam din namin na si Carlos ang dumukot sa kanya. Kasabwat ka ba ni Carlos? Bakit naman ako makikipagsabwatan kay Carlos? Hindi ko nga siya kilala eh. I don't believe you and I don't trust you. Hindi na natin kailangan pilitin si Morgana. Dahil meron akong nilagay na bag tag doon sa loob ng bag. Kaya kung inisip nila na isahan nila tayo, inunahan ko na sila. Nandito yung bag sa Apex. At kung nandito si Carlos sa Apex, isa lang ang pupuntahan niya. Nandito po si Doc Carlos sa Apex. Hindi naman maaaring pati si Lynette malapitan niya. Walang hiya kang hayop ka. Sagutin mo yung tawag ko. Ikaw lang palang gugulang sa akin. Kapag nakita kita, papatayin kita. Makakatulong to para sa pagpapagamot ng kapatid ko. Makakapagsimula na rin ako ng bagong buhay. Asa na ba yun? Isa ka pa, Robert. Hinding-hindi mo ako mahuhuli. Tita Morgana? I mean, Tita Moira. Anong ginagawa mo? Bakit parang agit ka nung nakita kita? I'm just fixing my things. Oh. Or baka naman may ginagawa ka na namang masama? Siguro secret celebration. Kasi hindi natuloy yung kasal ni Tita Lynette at ni Tito RJ. I'm sure masayang-masaya na naman ang puso mo. No. Luck just happens to be on my side. Kahit wala akong gawin, everything is turning out to my favor. Eh, yung pagkawala ni Annalyn, anong kinalaman mo doon? Hindi pa ba sinasabi sa'yo ni RJ na si Dr. Benitez ang kumuha kay Annalyn? Alam mo, pareho lang kayong baliw. Si Carlos nagpapanggap na baliw. Ikaw nagpapanggap ka ibang tao ka. See, wala kayong pinagkaiba. Mga baliw. Sinasabi ko na talaga yung walang yang Doc Carlos ay may kagawa ng lahat ng ito eh. Diyosa, dahan-dahan ka lang, Diyosa. Baka mamaya magising si Lynette. Eh, paano na si Annalyn? Baka kasi kung anong gawin ng masama ng demonyo yun sa inaanak ko eh. Ako din naman nag-aalala. Kaya ang dapat gawin natin, mag-double ingat tayo. Kasi hindi natin alam kung kailan biglang magpapakita yan si Carlos o kailan manunugod. Doc RJ, hindi ko ba kailangan na nating humingi ng tulong sa mga pulis? Kausap na ni Obeng yung mga pulis. Kasama niya si Dr. Yang nung pumunta sila doon at nagbigay na sila ng statement. Diyos mio, ang inaanak ko. Sana walang masamang gawin sa kanya si Doc Carlos. Oo. Ate, hindi na malocate yung bag tag. Ha? As in, hindi na malocate at all. Baka nakita nila pagkatapos tinapon or sinira. Oo nga. Ano ba naman yan? Ito na lang ngayong hope natin para matagpuan natin si Doc Carlos at mabawi si Annalyn na wala pa. Ano ba? Si Annalyn. Lynette, buti gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Okay naman ako. Nasaan si Annalyn? Nasaan si Annalyn? Lynette,
kailangan mo muna magpahinga. Kasi baka mabinat ka eh. Diba? Rest ka na muna. Nasa ba talaga si Annalyn? Bakit ayaw niyo akong sagutin? Tsaka si Chang Susan, bakit wala dito? Nasaan ba si Chang Susan? Nasaan ba silang dalawa? Lynette, si Chang Susan kasi nasa nasa ICU. Pero wag kang mag-alala kasi bumubuti naman na yung pakiramdam niya. Kaya pwede ba magpahinga ka muna, Lynette? Please. Eh, nasaan si Annalyn? Lynette, nawawala si Annalyn. Ang alam namin, kinidnap siya ni Carlos. Si Carlos. Lynette, dito ka. Pwede ba bitawan niyo ako? Pupuntahan ko si Carlos! Lynette, Bitawan kumalma niyo! ka muna, Lynette. Pwede, No. pwede ba bitawan niyo ako? Gusto ko puntahan si Carlos! Baka lumasan Gusto ko- yung blood ko. Lynette. Bitawan niyo ako! Pupuntahan ko si Carlos! Bitawan niyo ako! Lynette, mababawi natin si Annalyn. Sige. Pinapangako ko, Pupuntahan ko si Carlos! Kakausapin ko siya kung kailangan niya. Huwag nang idamay si Annalyn. Ako yung kailangan. Mababawi natin si Annalyn. Pinapangako. Bakri, nakausap ko na yung husband ni Ate Kitty. Hindi ko siya matignan sa mga mata eh. Naawa ko para sa kanya, pati sa anak niya. I know how it feels to lose a mother. Hindi siya madaling tanggapin. And somehow, iniisip ko, may kasalanan din ako sa nangyari kay Doc Katie. Naiintindihan kita. Marami din naman kayong pinagsamahan ni Dr. Enriquez. Pero hindi mo kailangan sisihin ang sarili mo. Pero ako yung unang nakaalam sa nangyari sa chapel. Kung na-convince ko lang lahat na lumabas, di sana naligtas pa natin si Doc Katie. Kasama pa natin siya. Kung pinairal ko lang yung pagiging stubborn ko, di sana naligtas ko siya, pati yung iba pang mga nadamay dun. Zoe, don't be too harsh on yourself. Wala namang may gusto sa nangyari. Look, Zoe, you're a doctor. A single human being. Hindi ka naman superhero na kaya mo iligtas ang buong mundo eh. But what you did was enough to make us realize na may puso ka. Oh, may katigasan din ang ulo mo paminsan-minsan, pero I know you have a beautiful heart. Sana hindi yun mawala. Dahil kailangan mo yun. Hindi lang bilang isang doktor, kundi bilang isang tao. Mayawan na muna kita.